Praise for the sun, the bringer of day. He carries the light of the Lord in his rays. The moon and the stars to light up the way unto your throne. Praise for the wind that blows through the trees, that sea mighty storm, the gentlest breeze. They blow where they will, they blow where they please, to please the Lord. Praise for the rain that waters our fields and blesses our crops. So all the earth yield from death unto life, her mystery revealed, springs forth in joy. Praise for the fires who give us his light, the warmth of the sun to brighten our night. He dances with joy, his spirit so bright, he sings of you. Praise for the sun, the bringer of day. He carries the light of the Lord in his rays. The moon and the stars who light up the way unto your throne.
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, ngayon ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi, isang buhay na puno ng grasya at pag-aalay sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba at pagmamahal, pinili niyang magsilbi at magdala ng kapayapaan sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sa kanyang halimbawa, tinatawag tayo upang tanggapin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Isang grasya na nag-uudyok sa atin na magmahal, magpatawad at magsikap para sa kapayapaan, katarungan at kababaang loob. Nawa sa pagdiriwang na ito, magbukas ang ating mga puso sa biyaya ng Diyos at magsimula tayo ng pag-aalay na may pusong mapagkumbaba at handang maglingkod. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang sa katahimikan ng ating puso, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan at hilingin ang kapatawaran ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Gloria, Gloria, excelsis Deo. Gloria, Gloria, excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkawangis kay Kristo sa kusang pagkaparukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo buhay ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Pinapasok kayo sa iba, pagkat ginalit nyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya. Nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula. At dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarurusahan niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon namay manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos ang nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y nailigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ito niyong mga dukha. Sila'y sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggo'y di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatan naroong nilikha. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito yung lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, inasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming mga propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang At umaga. maligayang kapistahan. Pakibati nyo nga ang katabi nyo. Happy Fiesta. Happy Fiesta. At palakpakan natin ang Panginoon at si San Francisco na nagtipon sa atin. At tayong lahat ay naririto dahil mahal tayo ng Diyos. Tayong lahat ay narito, tinawag tayo ng Diyos dahil gusto niya tayong pagpalain. Amen. Amen. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpalain ka ng Diyos. At sana nga ho tayo'y pagpalain ng Diyos katulad ni San Francisco. Pero upang tayo'y pagpalain ng Diyos, kailangan tayong maging handa sa pagpapala ng Diyos. Kailangan tayo maging bukas. Buti na lang po, tumigil na ang ulan at pinahintulutan tayong makapagdiwang. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa ating mga kapatid na pari, Father Lice, ang ating parish priest, ang ating mayor at vice mayor, ang ating mga kasama sa pamahalaan na naglilingkod sa bayan, ang ating pastoral council, finance council, at lahat ng mga naglilingkod dito. Nawa ang kagandahan ng panahon ay sumalamin sa kagandahang loob na nais ibigay sa atin ng Diyos, gaya ng ibinigay niya sa ating mahal na patrong San Francisco. Kung narito si San Francisco ngayon, ano kaya ang sasabihin niya sa atin?
Kung pwede nga lang sana, siya na lang ang tumayo dito sa harap, sa halip na ako. Dahil natitiyak ko, mas makapangyarihan at mas mabiyaya ang sasabihin niya kaysa sa akin. Kaya nung ako'y nananalangin kay San Francisco, ay ang aking panalangin ay, ano po yung gusto niyong sabihin sa akin? Dahil natitiyak ko, ang gusto niyang sabihin sa akin ay gusto niyo ring sabihin sa inyo. Dahil gusto ko rin naman, ako munang unang kausapin. Kasi minsan madali tayong magsalita para sa iba, nakakaligtaan natin, tayo muna ang unang gustong kausapin ng Diyos. Naalala ko dati kapag ako'y nagmimisa, may lalapit sa akin. Sabihin, ay Father, ganda-ganda ho ng homily niyo, tamang-tama. Sayang, wala yung asawa ko. Hindi narinig yung sinabi niyo. Sana tinamaan siya. Minsan ganun din tayo, isipin natin lagi, yung sinabi ni Father, bagay na bagay sana rin sa kapitbahay ko. Bagay sana doon sa anak ko, sayang hindi nagsimba yung anak ko. Pero alam nyo po, pag tayo nagsisimba, lagi nating iisipin, ang salita ng Diyos, ang unang gustong kausapin, tayo. Ikaw muna, bago siya. Kaya nga, gaya ng sabi ko nga, nung ako'y nananalangin kay San Francisco, ano kaya yung gusto niyang sabihin sa akin? Bagamat 800 taon na ang nakalipas, pero akmang-akma, bagay na bagay pa rin si San Francisco sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, si San Francisco ay larawan ng kagalakan at kapanatagan. Dilingid sa kaalaman ng iba sa inyo, kararating ko lang po galing Roma, at sinisikap ko lagi, bagamat hindi ako nakapunta sa Assisi ngayong panahon na ito, ay doon sa isang simbahang nakatalaga kay San Francisco, at inalala ko yung panahon na ako'y nandoon sa Assisi, kung saan doon ipinanganak hanggang sa namatay si San Francisco. At ang kanyang larawan lagi ay larawan ng kapanatagan at kagalakan. At hindi ho ba, mga kapatid, ito ay isang biyayang pambihira at hindi matutumbasan, ang kapanatagan ng kalooban. Dahil gustong sabihin sa atin ni San Francisco, aanin mo ang lahat kung wala ka namang kapanatagan sa buhay. Kaya yun yung gusto niyang sabihin sa akin, at yun ang ipagdasal natin ngayon, na ipagkaloob sa atin yung kagalakan sa buhay. Tunay na kagalakan, tunay na kapanatagan. At saan natagpuan ni San Francisco ang tunay na kapanatagan ng kalooban? Una, natagpuan niya ang kagalakan, kapanatagan sa kapayakan ng buhay. Sa isang payak na buhay. Alam natin, ang tawag kay San Francisco ay El Poverello, ang pobreng maliit. Sapagkat alam ng lahat na sa kasimplihan, kapayakan, maging sa kahirapan, natagpuan ni San Francisco ang kagalakan ng buhay. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, sabi ng Panginoon, mapapalad, Ama, ang mga taong maliliit. Hindi mo ito pinakita sa mga matatalino, sa mga makapangyarihan, ngunit sa mga maliliit, doon nila natagpuan ang iyong karunungan, ang iyong kalooban, ang iyong biyaya. At si San Francisco yung halimbawa ng maliit na yon. Natagpuan niya ang kapanatagan sa kapayakan. At hindi ba napakagandang panawagan sa atin ngayon? Dahil akala ng marami, ang tunay na kaligayahan sa buhay ay mas marami yung masamsam mo, makuha mo. Kaya maraming tao hindi masaya pag hindi marami ang nakukuha sa buhay. Pero si San Francisco, kung may sasabihin siya sa atin ngayon, pwede kang maging masaya kahit payak ang buhay.
Ang laging ang larawan ni San Francisco, nakatapak lang siya. Nung humarap siya sa Santo Papa, nakatapak lang siya, ang suot niya. Gula-gulanit. Kasi gusto niyang ipakita, masaya ako. Mayaman ang pamilya ni San Francisco, negosyante yung tatay niya, pero hinubad niya ang lahat. Inalis niya ang lahat. Gusto niya ipakita sa kanyang pamilya, ipakita sa lahat. Hindi dito matatagpuan ang tunay na kagalakan. Sana yun ang makita rin natin sa mga kabataan. Huwag tayong malulungkot pag, uy, luma na yung cellphone ko, buti pa siya, latest na. Minsan yun ang ano natin eh, dapat pinakabago, pinaka-latest. Ay, dapat yung rubber shoes ko, naku, hindi na, luma na to, 1 taon pa to. Dapat bago na. Kaya makikita natin, malungkot na. Ano ba ang uso? Kaya nakalulungkot, hindi matagpuan ng mga tao ang tunay na kagalakan sa buhay. Kahit na araw-araw sa isang buwan, hindi ka magpalit ng sapatos. Pero sa bandang huli, may kagalakan ba sa buhay? Alam niyo po si Bishop, bago po ako dumating dito, ako po'y nadestino sa Makati, sa Greenbelt, kung saan nandun lahat ng mga multinationals, lahat ng mga kumpanya. At doon makita mo, mga nagsisimba sa akin doon, mga nakakurbata, mga magara. Pero kitang-kita mo, may kulang pa rin. Kitang-kita nyo, yung mga bata, ang dami ng cellphone, may tablet pa, may laruan pa, pero nagmamarakulyo pa rin. Hindi pa rin masaya. Nakalulungkot minsan makita, hindi matagpuan ng tao ang tunay na kagalakan sa kapayakan ng buhay. Pagkatapos ko po sa Makati, sa Quiapo po ako nadala. Magkaiba yung mundo. Sabi ko nga sa inyo, doon sa Makati, nakita ko yung mga bata, 2 ng cellphone, 2 ng tablet, meron ng remote control, nagngangawa pa rin. Doon sa Quiapo, 1 lata lang, ginaganong-ganon niya, yung laruan niya. Hindi mo matutumbasan yung tawa at ngiti ng batang yun. Doon sa Makati, may lalapit sa akin, Father, pwede ba makipag-usap? Makita ko, nangungulong mata. Alam mong wala pang tulog. Puyat na puyat. At sabi niya, Father, hindi ako makatulog. Stress na stress ako. Dami kong ginagawa, ang dami kong inaalala. Tapos, pinabless niya yung bahay niya nung binless. Namangha ako yung bahay niya. AI ang utos lang. Sisindi ang ilaw, sisindi ang aircon. Tutugtog na. Pwedeng may dim light pa. Ang lambot-lambot ng kama. Nung sinalat ko, sabi ko, kung akong mahiga rito, tulog ako kaagad. Pero siya, hindi niya kaya. Sabi niya, hindi ako, umiinom na ako, nagpapatherapy na ako, hindi pa ako makatulog. Sabi ko, kawawa naman ho kayo. Pagdating ko sa Quiapo, sa Plaza Miranda, nandun sa plaza sa semento, karton lang. Naghihilik pa. Ang sarap-sarap ng tulog niya noon, nakatihaya. Ang dami-daming taong nakapaligid. Siya ron, kakamot-kamot. Tulog na. Sabi ko, biruin mo ito. Walang aircon, walang kutsyon, walang Alexia, walang Siri, walang lahat. Pero, tulog. Tingnan nyo nga yung katabi, no? Nakatulog na rin yata, no? Kung nakatulog siya, sabihin mo, mapalad ka. Kasi maraming tao hindi nakakatulog, no? Pero yun ang gustong ipakita ni San Francisco. Sa kasimplihan ng buhay, pwede tayong maging panatag. Kaya yun yung pagdasal natin. Kaya yun ang sumisira sa bayan natin. Hindi mabusog, hindi makontento. At tayo rin minsan, ganun din tayo. Sana ang pagdedebosyon natin kay San Francisco magturo sa atin, matagpuan ng kapanatagan at kapayapaan sa kapayakan ng buhay. Ikalawa, natagpuan din ni San Francisco ang kagalakan at kapanatagan sa kalikasan. Yung lugar niya po sa Assisi ay napakagandang lugar.
Kaya nga siguro nga nagkaroon siya ng inspirasyon na mahalin ang kalikasan. Sapagkat doon makita mo ang mga gubat, ang mga batis, ang bundok. Sapagkat doon nakita ni San Francisco na ang lahat ng ito ay nilikha ng Diyos. At ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Pinagkatiwala para pangalagaan. Pinagkatiwala para maging daluyan din ng grasya, hindi lang para sa sarili natin, kung hindi para sa mga susunod pang salinlahi. At yun ang pinangalagaan ni San Francisco. Kaya nga si Papa Francisco natin, ang yumaong Santo Papa, ay doon siya kumuha ng inspirasyon kay San Francisco. Ang mahalin ng kalikasan, ang makita ang kalikasan bilang bukal din ng kagalakan. Na pag nakita nating maayos ang kalikasan, masaya din tayo. Kasi para din sa atin yun. Hindi natin sinisira ang kalikasan. Hindi natin inaabuso. Hindi natin kinakamkam dahil alam natin sa mga susunod pang salinlahi, sila rin ay makikinabang sa kalikasan. Kaya nga panatag si San Francisco, magalak si San Francisco, sapagkat alam niya ang kalikasang ipinagkatiwala sa kanya ay maibabahagi pa rin sa kanyang kapwa. At hindi ho ba ito rin ang panawagan sa atin ngayon? Sa panahon natin ngayon, matagpuan natin ang kaligayahan sa kalikasan. Kapag nakikita nating maayos pa ang bundok, malinis ang mga ilog, malinis ang ating hangin at kapaligiran, doon makahango na tayo ng kaligayahan. Dahil doon napapakita natin hindi natin nasisira yung pagtitiwala ng Diyos sa atin. Lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Biruin niyo yun. Baka hindi ka pinagkakatiwalaan ng asawa mo ngayon. Hindi ka pinagkakatiwalaan nung kasama mo ngayon. Pero merong isang nagtitiwala sa ating lahat, ang Diyos. Biruin niyo yun. Kahit makasalanan tayo, patuloy tayong pinagkakatiwalaan ng Diyos. Naniniwala ang Diyos sa atin na kaya nating magbago, kaya nating matagpuan ng kagalakan sa kalikasan. Kagalakan sa kapayakan, kagalakan sa kalikasan, at panghuli, natagpuan ni San Francisco ang kagalakan sa kapatiran. Mahal ni San Francisco ang kanyang kapwa. Hindi siya namimili. Kaya nga, pansinin niyo po ngayon sa Israel, ang mga Pransiskano ang nangangalaga sa lahat ng simbahan sapagkat pinahintulutan ng sultan na Muslim sa dinami-dami ng mga Kristiyano, ang mga anak ni San Francisco ang binigyan niya ng pass doon sa Holy Land, doon sa lugar ng mga Muslim, dahil kinaibigan sila ni San Francisco. Dahil para kay San Francisco, tayong lahat magkakapatid. Tayong lahat galing sa isang Diyos. Kaya magpahanggang ngayon, kapag nagpapatawag ang Santo Papa ng mga leader ng iba't ibang mga pananampalataya, maging yung mga hindi naniniwala sa Diyos, saan niya tinitipon yun? Doon sa Assisi, sa lugar ni San Francisco. Sapagkat kay San Francisco nakita, kaya ang tawag din sa Assisi ay City of Peace, lugar ng kapayapaan. Bakit? Kasi doon ipinamukha at ipinaalala ni San Francisco, may kagalakan kapag may kapatiran. Bakit nagkakagulo mundo ngayon? Bakit ang daming kaguluhan, karahasan? Bakit may suspetsa na sa isa't isa? Nawawala na yung kapatiran. Bakit nawawala ang malasakit ng ibang mga pinagkakatiwalaan? Nakalimutan,
kapatid ko ang kapwa ko. Pag kapatid ko ang kapwa ko, hindi ko yan dadayain. Kapag kapatid ko ang kapwa ko, paglilingkuran ko siyang tunay. Pag kapatid ko ang kapwa ko, magsasabi ako ng totoo. Pag kapatid ko ang kapwa ko, maglalaan ako ng sarili ko para sa kanya. Kaya si San Francisco, masaya siya kasi natuklasan niya ang kapatiran. Di kaya mga kapatid, medyo nababawasan ang kasiyahan natin sa buhay kasi hindi natin matagpuan ng kagalakan sa kapayakan. Kailangan naman nating lalong matagpuan ng kagalakan sa kalikasan at higit sa lahat, matagpuan din natin ang kagalakan sa kapatiran. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco, pagdasal natin matulad tayo sa kanya. Masayang tao si San Francisco kahit marami siyang pinagdaan ng hirap. Kaya niyang matulog ng mahimbing kahit walang laman ng kanyang bulsa. Kaya niyang maging panatag sa paglalakad dahil alam niya kapatid niya ang bawat isa. At kaya niyang humuni at umawit sa kalikasan sapagkat alam niya, pinangalagaan niya ang pagtitiwala ng Diyos. Nawa, tayong mga deboto ni San Francisco, matagpuan natin ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapanatagan, ang tunay na kapayapaan sa buhay. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni San Francisco ng Assisi na nagpakita ng tunay na pagmamahal at paglilingkod kay Kristo. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Francisco, naway magpatuloy ang simbahan sa pagiging tanda ng kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pinuno ng bansa, naway sundan nila ang halimbawa ni San Francisco sa pagiging mapagpakumbaba at sa pagpapahalaga sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaisa ni San Francisco, naway maging tagapaghatid tayo ng malasakit at tulong sa mga mahihirap at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at nagdadalamhati, naway matagpuan nila ang pagpapagaling at aliw, tulad ng pag-aalaga ni San Francisco sa mga nagugutom at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway masaksihan nila ang kagalakan at kapayapaan sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa diwa ng pagmamalasakit ni San Francisco, pagdasal natin ngayon ang ating mga kapatid na lubhang naapektuhan ng lindol, ng bagyo, ng baha. Mga kapatid natin ngayong may sakit, naghihikahos, naghahanap ng katarungan at kapayapaan. Ang lahat ng nakiusap sa atin ay pagdasal sila at pinangakuan nating ipagdasal at iba pa nating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, pinasasalamatan ka namin sa buhay ni San Francisco na naging tunay na saksi ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong
aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ng aming Santo Papa Leon, ni Rufino na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo ang lahat. Ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa Diyos, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, siya'y ating Ama. Tumawag tayo sa Kanya.
Nihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tunay na kayamanan at lakas. Siyang bukal ng kapayapaan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo po sila. Magsuupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ngalan ng buong pamayanang Kristiyano ng parokya ni San Francisco ng Assisi dito sa Limay, taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Obispo, Most Reverend June Sascon Jr. sa kanyang pamumuno sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Isang tunay na biyaya sa ating sambayanan. Kaya, Bishop, maraming salamat po. Alam ko pagod at puyat pa sa biyahe pagkatapos dawn procession, kaya nagmisa pa ng alas 5 ng madaling araw sa Orani, pero kasama natin ngayon. Kaya ito po'y tanda ng pagmamahal at paggabay sa amin. Kaya maraming salamat po. Kaya ipinapaubot din po natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa ama ng ating bayan, Mayor Richie David, at sa kanyang may bahay, ang ating Vice Mayor Grace David, at sa ating mga bumubuo ng sangguniang bayan. At siyempre, sa presensya po nating lahat at pakikiisa sa ating pagdiriwang, ang inyo pong suporta at malasakit sa ating simbahan at pamayanan ay patuloy po naming ipinagpapasalamat sa Diyos. At sa lahat po ng ating mga kapatid na naririto, yung mga kaparian, ang mga kapatid sa pagkapari na nakiisa, mga lingkod ng simbahan at buong sambayanan, maraming salamat po sa inyong aktibong pakikibahagi. At higit sa lahat, atin pong itinataas sa Diyos ang ating walang hanggang pasasalamat sa lahat ng kanyang biyaya sa buhay, pananampalataya at pagkakaisa, sa pamamagitan ng pananalangin at pamamatnubay ni San Francisco ng Assisi, ang ating mahal na patron. Naway patuloy tayong magkaisa sa pag-ibig, kababaang loob at tunay na paglilingkod. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa ikalalago ng bokasyon sa Bataan. Lubhang kagalang-galang Rufino C. Sascon Jr. D. Panginoong Hesukristo, nag-uumapaw sa iyo, puso ang awa at grasya. Ibuhos mo sa iyong simbahan ang espiritong masagana mong ipinagkaloob sa iyong mga alagad. Ipagkaloob mo sa aming kabataan ang kabutihang loob na kailangan upang tugunin ang iyong tawag at tatag ng loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa kanilang bokasyon. Ibigay mo sa mga magulang ang pananampalataya, pag-ibig at diwa ng pagbibigay na mag-uudyok sa kanila na ialay ang kanilang mga anak sa paglilingkod sa Diyos at magalak kung ang kanilang mga anak ay tinawag sa pagpapari o buhay religyoso. Mahal na poong Jesus Nazareno, mabuting pastol, naway ang sigasig para sa iyong kaluwalhatian
at para sa kaligtasan ng sanlibutan, ang mag-alab sa iyong mga hinirang na lingkod dito sa Bataan. Naway maging bayani at banal sila ayon sa iyong kawangis. Palakasin nawa sila ng iyong banal na espiritu. Naway maging mga pari at relihiyoso sila ayon sa iyong kamahal-mahalang puso. Amen. Mahal na Birhen ng Rosaryo ng Urani, Mabunying San Jose ng Balanga, San Francisco ng Assisi, tulungan ninyo kaming manalangin sa ikalalago ng bukasyon dito sa Bataan. Amen. Tumayo ang lahat. So muli po ay happy fiesta sa inyong lahat. Pinasalamatan tayo, pero pasalamatan din natin ng ama ng ating parokya, ng ating pamayanan, si Father Lights, sa kanyang masigasig na pamumuno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yuko nyo inyong mga ulo, tingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ang Diyos ang nagkakaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Francisco na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamti ng walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo tayong taglay ang kagalakan at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.